Ah, ulan! Ay, grabe. Ano nangyari sa iyo? Ang nangyari ganyan, unti-unti siya na ganyan. Hanggang sa hindi na kumain. Kailan pa ho? Karling ko. Ay, Diyos ko po tayo. Ba't pinaabot nyo ng 1 linggo? Dehydrated din yung aso. Sige, teka lang. Papatulong ako dyan. Kulong mo muna yan, Kuya Jay. Nakikiagaw sa pagkain ng askal yan yung ulo mong ng manok. Uy! Nagsusuka? Hindi ko naman Naninilaw na tayo eh. Kaya ako pinag-gloves na si, naninilaw na rin yung sugat niya eh. Delikado to. Kaso tayo, no choice tayo. Kailangan tumaswero. Abot mo nga yung vaccination card niya. Wala rin palang bakuna. Puro ka lang meron. Wala siyang bakuna? Hindi ko alam, si Mrs. lang ang gano'n yan eh. Kailangan tumaswero tayo kasi tignan mo yung gums niya naninilaw na. Usually pag naninilaw ang balat o yung gums ng aso is liver problem. During rainy season na ganyang maulan, tapos walang bakuna yung aso natin, isa sa una sa listahan natin is yung tinatawag na leptospirosis. Medyo delikado yun sa aso. Pero to confirm, may mga test akong gagawin sa kanya para ma-confirm kung lepto ba talaga. Nakukuha yun sa ihi ng daga. Very common yun pag tag-ulan kasi laging basa yan. Katulad yan, laging basa yung kuwari, yung daan, yung kalsada, yung garay, o kung saan man siya nandun. Akala ko yung simpleng sugat lang eh. Kasi ang problema, naninilaw siya tay. No choice tayo dito. Kailangan itong maswero. Sige, gawan kita ng bill at saka kung ano mga gagawin sa kanya. Tapos saka ka mag-decide, ha? Caramel. Laki ng sugat niya tayo. Naglapnos parang ng tubig. Kaso tayo, alam mo, isang problema, hindi yan eh. Yung paninilaw niya eh. Dehydrated na din siya. Tsaka yung paninilaw ang problema. Miski sa mata, maninilaw yan, Lalo na dito sa gums, Wala dugo Ang dami naming lepto cases talaga ngayon tayo. Hindi. Pag naninilaw tayo, liver problem usually. Tawag namin doon sa medical field is jaundice. Pag walang bakuna yung aso at very common sa ganito, sa tag-ulan, naku, lepto ang number 1 sa listahan natin. Hintayin na lang po natin. Caramel, kaya mo yan ha. Kaya yan. Iko-confine siya kuya. Iharap mo para hindi mo. Parang gumaling. Malala kasi lagay niya Tay, halika. May papaliwanag lang ako sa... Naku, walang... Sa kabila tayo. Tay, kung mako-confirm na lepto ito anytime, ang usually kinamamatay ng lepto cases is atake sa puso. O kaya, kung hindi umiihi yung pasyente. Kasi sira na yung kidney nun pag ganun. Ang pinakahuling nasisira dyan is liver. Delikado po kasi ito. May naman, dilaw yung niya. Yun nga po. Sira ang kidney pag ganun. Ang isa patay, usog mo konti yung daliri mo. Okay na Yan. Ang isa patay, prone to sa atake sa puso. Wala nang ugat yung aso. Ang dugo Wala na nga tayo. Ang putla na rin kasi. Sa paipit. Huli ka balbon. Excuse mo na kuya. Layo ng tape natin. Up.
Tay, nakakulong ba to? Naglalakad? Sa loob lang ng bahay yan. Tay, Nakakalabas yan pagkuhan. iihi. Hmm. Tay, maglinis kayo sa loob ng bahay ha. Ang leptospirosis ng aso parehas lang sa leptospirosis ng tao. So yung sakit niya nakakahawa sa tao. Kaya nung unang nakita ko to, ang sinabi ko dito sa assistant ko, ano ka na, mag-gloves ka na. Kasi tay, delikado ho talaga ito at nakakahawa. Kung sa tao, nakakamatay ito sa aso pa kaya. Yan. Sige tay. Thank you. Thank you po. Sige, pag-pray mo to ha. Sige po. Ilang kilo to? Kami na tay, kami na po. Tay, kami na. 3.25. Bye-bye po. Sige. Ayan ha, huwag ka muna magtanggal ng gloves. Kulong mo muna to. Ha? Kasi lilinisin mo pa yung mga sugat niya. Agwa ko sinada betadine. Tapos ayusin ko na yung gamot niya, no? Para masimulan na. Sige. Kaya mo yan, ha? Caramel. Kaya mo yan. Ang susuko. Ang sugat mo. Suspect for lepto ka pa. Kaya yan ha. Ang susuko.